Malaking tulong sa mga kawani ng gobyerno ang 2 araw na libreng sakay sa LRT2 at MRT3 sa pagunita ng anibersaryo ng Civil Service Commission. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa ikalawang araw ng libreng sakay sa LRT2 at MRT3 para sa government employees, inaasahang mas dadami ito ngayong araw ng Biyernes. Naitalang 3,533 ang kabuuang foot traffic ng mga government employees sa LRT2 kahapon. Sa LRT2, hindi na kailangan pumila ang mga kawani natin sa gobyerno para kumuha ng card. Ipakita lang ang inyong valid na government agency ID sa guard at papapasukin na kayo sa designated gate. Ganyang kabilis ang proseso para sa ating mga government employees para sa libreng sakay ngayong ika-125th anniversary ng Philippine Civil Service. Malinis, maayos at malamig sa loob ng tren. At hindi nila hinahayaang magsiksikan ang mga tao kahit rush hour. At dahil sa bilis ng biyahe, mas maginhawa tayong nakaabot sa ating pagtutunguhan. Walang stress at may oras pa akong magkape. Malaki rin ang savings na naitutulong ng libre sakay sa ating mga public servants. Tulad ni Janica Ann, mula Antipolo hanggang Taguig, halos 50 pesos ang matitipid niya sa 2 sakay na pagbiyahe. Bali sa kasi LRT, 23 hanggang ditong Cubao. Tapos MRT naman to Taguig is 24 pesos. So nakatipid ako ng 47 pesos. Aniya, hindi man siya nakalibre kahapon ng umaga. Madadagdag niya ang sobrang pamasahe para sa susunod na linggo na aabot ng 150 pesos. Nagpapasalamat po kasi syempre kahit papaano malaking bagay na din sa mga government employee na makakabawas sa kanilang pamasahe araw-araw. Si Raymond naman, inaabot ng 3 oras mahigit ang pagbiyahe mula Rizal hanggang Cubao. Pero nitong nakaraang 2 araw, wala pang 6:30, nakarating kaagad siya sa opisina. Actually, very thankful kami kasi yung lalo na kapag maaga, during the rush hour, mas napapabilis since iba yung access ng mga government employees dahil nga dun sa libre na transport for LRT and MRT. Inaasahan ni Raymond na mas mapapaigting pa ng pamahalaan ang transportation programs para sa lahat. For 2 days, since around 25 yung sa per ride ng LRT from Marikina, Pasig hanggang Cubao, so that's 100 pesos. Malaking tulong na rin siya, pandagdag sa bakal. Sana po hindi lang yung mga government employee yung mabigyan din po ng ganitong access. Sana po mas mapaayos pa rin natin yung transport system natin para yung mga normal na or yung mga mamamayan Pilipino din ay makaranas kung gaano kabilis, kung gaano kaayos yung ating transport system. Iba naman ang kalakaran sa MRT3 dahil kailangan kumuha muna ng magnetic card mula sa assigned clerk at pumirma bago makapasok. Ganito nila binibilang ang ridership ng mga libre sakay. Tulad ng LRT2, walang aberya, dire-diretso rin lang. At pagdating sa pagtutunguhan, ibibigay lang ang card sa guard para makalabas. Umabot naman sa 6,698 ang total government workers ridership para sa MRT kahapon. Paalala ng mga opisyal ng LRT2 at MRT3, siguraduhin hindi pa expired ang government agency ID na ipapakita sa mga guard. At hanggang ngayong araw na lang ito, pero buong araw pa rin makakalibre ng sakay. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.